Good morning mga guys, mga magkakalamansi, ayan. Ayan, makikita nyo mga guys, mga magkakalamansi yung bunga ng ating kalamansi sa isang tangkay, 4 na piraso yung mapipitas ninyo. So, yung mga guys, yung kalamansing yan, napakaliit pa niya. So, hindi na po natin inalis yung bunga niya kasi sayang naman. Sayang naman mga guys. So, mahal ang kalamansi kaya hindi na po natin inalis ang bunga. Ayan, kita nyo mga guys, napakarami ng bunga sa isang punong napakaliit. Ayan, paikot po yan mga kagarden mga guys. Ayan, mga magkakalamansi. Ayan. Gusto nyo bang malaman kung ano ang sikreto ng pagpapabunga ng ganito karaming bungang kalamansi? Ayan, tara, samahan nyo po ako ngayon at ituturo ko sa inyo ang mga teknik at mga idea kung paano magpabunga ng hitik sa bunga na kalamansi. Tara, papakita ko sa inyo yung malalaking puno natin dito mga guys. Yan mga guys, tara samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo ang teknik kung paano magpabunga ng hitik na bunga ng kalamansi. Yan po ay yung ating pong puno ng kalamansi ay tatlong taon po ang edad niya. So kita niyo mga guys yung kanyang bunga. Yan, kitang kita naman yan. Paikot po yan mga guys. Paikot hanggang dulo po yan. Yan, share ko lang po sa inyo. Yan, panoorin nyo po at abangan nyo po yung mga sekreto at ituturo ko po sa inyo. So mga guys, yan. Ito pong ating kalamansi na yan. So ano po siya, mga buko pa po siya. Kita nyo mga guys, di ba? Ayan, isang kurot nyo mga guys ng kalamansi, 4 na piraso. Yan. So, makikita nyo mga guys, yung bunga niya. Yan. Hindi pa po siya nalaki. Kasi ano pa lang po yan eh. Pang April pa po yung buko na yan. Makikita nyo mga guys, hindi pa po siya nalaki. Ayan po. Ayan o, hindi pa sila nalaki. Pero, yung sanga niya nahutok na. Ayan mga guys o. Mga magkakalamansi dyan. So, napaka ganda po. Nakakatuwa. Ayan o. Yan mga guys, pag masdan nyo maigi kung gaano ka hitik po siya sa bunga mga guys, di ba? Ayan. So napaka swerte yun mga gusto pong magkalamansi dyan. Alam nyo, ito po ang may sasuggest ko sa inyo. Yung mga wala pang tanim na kalamansi, magtanim po kayo ng kalamansi at napakaganda po ng kitaan sa kalamansi. Kasi may mga pagkakataon po na talagang nataas po yung kanyang presyo. Katulad ditong nagdaan po ay talagang mataas ang presyo, halos 2,000 po isang red bag. Kita nyo mga kagarden yung kalamansi natin mga kaprobinsya. Ayan kita nyo. Pagmasdan nyo maigi, hindi pa po siya malalaki, buko pa po siya. Ayan, buko pa po siya. So pang ano po siya, pang April po yung kanyang bunga. Yan, di ba? Ang gandang tingnan, lalo na po pag yan ay lumaki na. Yan, mga kamagkakalamansi. Okay. So, ang topic natin ay paano ba tayo makakapagpabunga ng hitik ng bunga ng kalamansi. Yan po, halos lahat ng puno mga kalamansi, ganyan po karami ang bunga. So, syempre, unang-una, kailangan po ay pag-aaralan natin yung ano ng ating kalamansi, yung tayo. Make sure na yung bunga po niya na pwede na, o yung ano na, yung bunga niya nakuha nyo na yung bunga. And then observe nyo po siya kung magulang yung kanyang mga dahon. Make sure po na lahat po ng kanyang dahon ay magulang. Ikita nyo po, meron po siyang bunga pero meron tuloy-tuloy po yung ano ng kanyang bulaklak. So kapag nakita nyo na ang dahon niya mga kagarden ay ganito ang itsura, so magulang siya, walang talbos na ganito. So ang gagawin po natin dito, so depende po ito sa ano ng lugar. Meron po kasi mga lugar na dry ang lupa. So dito po sa atin hindi naman dry ang lupa. So ang tuturo ko po sa inyo ay para doon sa mga hindi nagiging dry ang lupa na
hindi na nagamit ng patubig. Yan, nagpapatubig po sila. So kita nyo, ayan po, napaka rami ng kanyang buko. Ayan o. Hindi pa po siya nalaki pero makikita nyo yung kanyang sanga ay naluloy na. So lalo pag lumaki na yan lahat at pitasin na. Okay. So ang gagawin nyo, no? Panoorin nyo po hanggang huli nang malaman nyo po ang sikreto. Ang gagawin nyo po, pag na-observe nyo po na magugulang ang kanyang dahon, ay mag-a-apply po kayo ng herbicide. Yan, a-applyin nyo po ng herbicide ang inyong kalamansi. And then, pagka-apply nyo po ng herbicide, a-applyan nyo po siya ng fertilizer. I-apply nyo po ng fertilizer na triple 14 at saka 2100. 50-50 po ang pag-mix niya. And then, pag na-apply nyo po siya ng fertilizer, isa pa po sa pinakandagdag para matulungan siya ng pagbibigay niya ng kanyang bulaklak na hitik talaga. Ang gagawin nyo po ay i-sprayhin nyo po siya ng pangpasikal o pampasulpot ng kanyang bulaklak. Tutulungan nyo po yung fertilizer at saka yung herbicide. Yung herbicide po kasi, yun po ay isa rin sa pampasulpot ng bulaklak. Yung kapag yung singaw po niya at saka yung kasamang abono sa pag-spray, kasi lalagyan po natin ng abono yun para pampataba na rin sa lupa. Yun po ay kasama po yun sa pagpapasulpot ng kanyang bulaklak. And then yung fertilizer kasama po pag nasipsip na ng kalamansi yung nutrients, no, pag natunaw yung fertilizer, so mag-uumpisa na pong sumulpot yung kanyang bulaklak. At the same time, tinutulungan po natin yan ng pampabulaklak. Yan. Meron pong mga nabibili sa sa Lazada, yung Smart Boom Flower. Organic po 'yon, organic foliar fertilizer. So tutulungan niyo po siya. So pag nakita niyo na po na yung bulaklak ng inyong kalamansi ay talagang halos ang pagsulpot ay nagsasabay-sabay, kapag nakikita niyo na pong ganito na, start niyo na po siya ng alagaan ng spray. Yan pag nakita nyo pong may bulaklak ng ganyan, start nyo na po mga ka-probinsyang mag-spray. So, may-maintain nyo po na i-sprayin siya hanggang sa siya po ay maging stable na yung bunga. Stable na yung kagaya na ito na hindi na po siya papasukin ng maninira. Ito po ay, kaya po ito ganito, hindi na po natin na-complete yung spray kasi kinulang po tayo sa budget, kaya ito medyo may paisa-isang nalalaglag sa lupa dahil nung fruit borer. So nagkulang po tayo sa pagtaboy noong fruit borer na yon. So ganun po ang gagawin nyo, pag aalagaan nyo po siya ng spray para yon pong bulaklak niya hindi po pasukin ng insekto hanggang sa mapagpag po siya. So pag naging buko na po siya, kasi pagka napabayaan po natin, ganito po yung mangyayari. Pag nagkulang po tayo sa pag-aalaga sa pang-insekto, ganito po yung nangyayari. Kita nyo mga kalamansi. Meron pong paisa-isang ganyan na natatamaan ng fruit borer. So ito po, pag ganyan na, wala na pong remedyo yan. Lalaglag na po yan. So ganun po, i-sprayin po natin siya weekly. Once a week po ang spray niya. Once a week. At mga 4 hanggang 5 spray pagka ang kalamansi nyo po ay sabay-sabay po yung ganito ang sulpot ng kanyang bulaklak. Sabay-sabay po siyang ganito. So mga hanggang 5 pong spray. Kaya halos 1 buwan po nating inaalagaan yan sa insecticide. At the same time, syempre po, yung pang-spray natin, sinasamahan din po natin siya ng organic foliar fertilizer para yung buko po ng kalamansi natin ay makikinis. Ganito, ayan, makikinis po yung buko ng ating kalamansi. Yung ganun lang po kasimple mga ka-garden ang pagpapabunga ng kalamansi ng hitik na hitik. Ayan. Ito po yung aking maisishare sa inyo
salamat po at kung may natutunan po kayo, yun sa mga wala pang tanim na kalamansi, ayan kita nyo po. Hindi pa gaano siyang makita kasi maliliit pa po siya, buko pa, hindi pa po nalaki. So pag lumaki na po siya ng yung ganito na po, pitasin na ganito, ay talaga makikita nyo talagang yung sanga niya ay nakaganon halos sa lupa. Kita nyo, hindi pa siya malalaki pero nahutok na yung kanyang sanga. So ang ganda mga ka-garden. O di ba? Yan po yung share natin sa inyo. Ayan, ang daming bunga o talagang katuwa o. Lalo itong isang punong ito. Yan o. Napaka dami ng bunga o. Isang punong yan o. So ganun lang mga ka-garden. Napakasimple lang po ng pag-aalaga ng kalamansi para makapagbigay sa inyo ng maraming bunga at nang sa ganon kumita po kayo ng maganda sa kalamansi. Okay, so hanggang dito lang po ang aking share sa inyong video. Thank you for watching at sana ay may natutunan kayo sa inyong panonood sa aking share sa inyong video. Ayan, ang daming bunga, hitik na hitik sa bunga mga ka-probinsya. Ayan, nag-aantay na lang po tayong lumaki ang ating kalamansi. Thank you for watching and follow for more. God bless you all.